sa galit tayo sa kanya, kaya natin pinapag-resign siya. Pumunta tayo dito kasi madami tayong nakitang mali. Nakikita nyo yan? Nakikita nyo yan? Yan guys yung rason. Tayo may valid reason. Sila dahil ayaw lang nila, hindi sila napagbigyan, kaya awa ng awa. Pasensya na guys, nadadala ako. Tayo, nakita nyo may rason tayo. Nakapalantra dyan. Sa kanila, ano yung nakalagay lang doon? Marcos Adik, Marcos Bangag, resign ka na. Pero wala naman silang may pakitang sapat na rason para mapag-resign, pababayan ng presidente. Wala naman talaga guys. Tayo, nakikita nyo yan. Nakikita niya, napakadami. Ang lakas mong manghingi ng bilyong-bilyong pera, pero yung trabaho mo, hindi mo magawa ng maayos. Nagkikigil ako. Diba? Alam niyo, pumaposes ako dito kasi napudol ako eh. Pinudol niya ako. Sinuportahan ko siya, MVP natin, suportahan natin kahit napakadaming mga bati ko sa kanya na allegedly, mamamatay tao daw sila. Well, bilong naman sila sa mga iniimbestigahan ng ICC ngayon, ba? So ngayon nga po guys, ipanalangin natin na sana makarating yung boses natin sa kanya. Kung meron kang natitirang kahit konting kahihiyan, di ba konti lang kahihiyan, mag-resign ka na. Diyos ko po! Mag-resign ka na! Isigaw nyo, Sara resign! Sara resign! Sara resign! Ang mukha po, Diyos ko po! Diba? Mantakin nyo guys! Hingi ng pondo pero ginagawa nyo ba yung trabaho niya ng maayos? Hindi! Sara resign! So guys, alam nyo, nandito tayo para magkaroon ng iisang boses. And alminado naman tayo dito guys na oo, madaming mambabash sa atin, na nilangaw daw tayo, mga ganyan-ganyan. Kasi hindi naman tayo bayad. Diba? Ano sabi ni Takero? Ano sabi niya? Malaki yung ginagasto sa rally na ganito. Tapos sa kanila may hakot, tayo legit na supporters lang. Legit na nagmamahal sa presidente. Legit at tunay. Yun tayo eh. Diba? Hindi natin kailangan na, may ganito, may bayad dito, may 500 na dito tayo. Mag-chicha lang. Hindi naman tayo ganun eh. Pumunta tayo dito para sa prinsyo. Pumunta tayo dito kusang loob. Pumunta tayo dito para sa bayan. Diba? Sara, mag-resign ka na. Konting kahiyan ng ano. Diba? Guys, I'm only 21 years old. 21 lang ako, pero minumulat ko lahat ng mga kabataan na nandito, na nakikinig sa atin ngayon, maging boses sana ninyo ako. And tubig sana na pakinggan nyo ako kasi boses natin to eh. Kung hindi na natin mabago yung nakaraan, kaya natin baguhin ang darating na kasalukuyan. Diba? Tulungan natin ang ating presidente. Kinakawawa na oh. Masyado kasing mabait, BBM. Bakit ang bait-bait mo? Yan yung pinakatanong ko, BBM. Bakit ang bait-bait mo? Hinahayaan mo lang na i-character assassinate ka nila. Hinahayaan mo lang na husgahan ka nila. Diyos ko po! Samantalang sila, sa damakmak na pambababoy ang ginagawa sa'yo. Tapos nananahimik ka, BBM. Alam nyo guys, kung tayo may suporta ng politiko dito, kung tayo may suporta ng kahit na sino na mga malalakas, madami tayo ngayon dito. Ang problema tayo lang yung nag-organize. Nasaan si Mami Pe? Dapat yan yung pasalamatan ninyo. Nag-effort para mabuo tayo dito. So, yun lang guys. Maraming salamat. At sana sa susunod na kikita natin nga, sa susunod, mas lumaki pa tayo. Aminado ako dyan guys, na medyo kinulang tayo kasi kulang naman yung budget natin kasi pera pa ng mga supporters natin. Walang politikong input dito kasi pagmamahal lang naman sa bayan, yung gusto namin. Malasakit! Diba? Yung mga corrupt official dyan,
salamat. Maraming salamat, Viva Alicia! Solid talaga ito ating mga vlogger sa mga ating loyalista. Yan ang mga Pilipino buong loob. Yung mga taksil, talagang malahong ang Pilipino, hindi yung taksil yan. Laging loyal po yan. Tandaan niyo po yan. Pinaglalaban po natin ang tama at binabasto naman natin ang binabasto po natin ang mali. Ayan, pinaglalaban po natin ang tama. Okay, bueno. Ang susunod po nating speaker ng panahon. Ano nakalagay sa likod? Ito, hindi naman kaya introduction to kasi isa po siya sa pinakamalaking haligi na talagang ipinaglalaban at ginagamit niya rin po ang kanyang talento at kaalaman sa larangan ng batas. Pero bago po yan, magkakaroon po ng trivia. Panoorin mo na natin. Mamaya tatanungin ko po ngayon kung sino po siyang isang malaking supporter po natin. Panoorin po muna natin to. Tanggalin ko lang yung sounds guys. Iwas copyright, tanggal sound. Tinanggal ko lang yung sounds guys para iwas copyright. Okay na guys, okay na. Tinanggal ko lang yung sounds guys, oh. Tinanggal ko lang yung sounds, iwas copyright. Sa ating kilusan at lahat ng ating pinaglalaban, lagi-lagi na lang po. Sino po ang ating susunod na panauhin dito sa entablado? Isigaw niyo po! Ano na lakas niyo? Bueno, total, hinihingi nyo, ibibigay po natin mga kaibigan, palakpakan po natin ang nag-iisang namumukod tangi, Atty. Enzo Recto! Magandang gabi. Kanina... Naririnig ba guys? Naririnig pa? Medyo pagod pa po ako kasi 2 araw kaming naglayag sa West Philippine Sea. Kanina lang na alauna ng madaling araw po kami dumating. Pero nangako ako sa mga organizers nito na pag natapos ng maaga yung paglalayag namin, didiretso ako dito. Hindi naman po ako nagbibiro nang sabihin ko yun. Kasi kahit sa mga vlog ko, kung may nakakapanood man po kayo sa akin, lagi ko namang sinasabi na sa maraming issues magkakasama tayo. Hindi naman po sa Bredo. Unang-una po kasi taga Naga City ako. Siya nga po pala, si Takiro pala galing pang Iloilo. Ako po, hindi po ako, ngayon lumuwas lang po talaga ako para sumama sa West Philippine Sea voyage. Kaya gusto rin ko rin sanang sumama noon doon sa Senate. Kaya lang wala po ako. Pero mayroon po akong mga members ng Bunyog dito sa Metro Manila,
Sa susunod, pinakilala ko na po kay Rocky, yung aming leaders dito, makakasama na po ninyo sila kapag may pagkilos ulit tayo. Kahit wala po ako. Ano po? Ngayon, siguro nagtatanong kayo, bakit sumasama ako dito kahit Leni Robredo ako nung nakaraang eleksyon? Ako po ang totoo, kaya ako Leni, kasi may ilang mga issues talaga na gusto kong mangyari. Una, gusto ko talagang mapanagot si Duterte sa mga krimen niya nung panahon niya. Human rights lawyer po ako eh. Nagtuturo po ako ng human rights law, constitutional law sa Ateneo de Naga University College of Law. Ako po, yan si Harry Roque, human rights lawyer yan. Kaya lang nakakahiya na yan sa amin ng mga human rights lawyer. Dahil po talagang malapit sa akin ang human rights, kaya ako, sabi ko, kapag si Marcos ang nanalo, hindi yan mananagot si Duterte. Kaya si Leni lang sabi ko ang pipwede. Ang isa pang issue sa akin, West Philippine Sea. Sabi ko, si Marcos, hindi yan magtitindig sa kasi si Duterte ang kakampi niya, itutuloy niya lang kung anong gagawin ni Duterte. Sabi ko, si Leni lang ang pwedeng mag-stand against China. So yun yung mga dahilan, bakit Leni ako at ayaw ko kay PBBM. Pero, nagbago ang lahat. Nagbago ang lahat. Ang stand ni PBBM ngayon, malinaw na malinaw, pinaglalaban ang ating soberanya laban sa China. Pagdating sa pagpapanagot ng mga krimen nila Duterte, napanood naman natin ngayong linggong ito, pagbaba namin galing sa West Philippine Sea, dalawang araw akong walang balita. Ang nabasa ko, nag-browse ako ng mga balita, mag-iimbestiga na ang Kamara ng mga krimeng nangyari nung panahon ni Duterte.